Magandang araw sa bawat isa. Purihin ng Diyos. Papalapit na ng papalapit ang pag-alala at pagdiriwang ng maraming mga tao sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na ating tinatawag na Kapaskuhan. Habang lumalapit ang Kapaskuhan, maraming mga tao ang patuloy na gumagawa ng mga paghahanda. Kahit na tayo ay nasa kalagitnaan ng mahirap na sitwasyon, isang pandemya, hindi maalis sa maraming mga tao dahil bahagi na ng buhay nila at kinagawian ang mga paghahanda para sa Kapaskuhan. Maging yung hindi naman mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay nakikiisa sa saya ng kapanahunan at nakikibahagi sa mga iba't ibang uri ng mga pagdiriwang. Nakapagbibigay ito ng pandama ng kagaanan sa marami, pag-asa at saya. Ang mga paghahanda ay hindi pare-pareho. Preparations vary. Depende sa bawat tao, depende sa sitwasyong kanilang kinalalagyan sa buhay. Merong naghahanda sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dekorasyon. Merong bumibili ng mga pagkain para dun sa salo-salo sa panahon ng pagdiriwang. Marami din ang bumibili ng mga may pagkakalob o may bibigay sa kanilang mga mahal sa buhay, mga regalo. At maraming naghahanda para sa kabila ng pinag-iingat ang mga tao sa mga maliitan na pagtitipon. Marami pang iba. At sa buhay natin ay napakahalaga ng tingin ng tao sa mga ganitong uri ng paghahanda. Paghahanda para sa Kapaskuhan. Pero ang pag-uusapan natin ay hindi patungkol sa mga ganitong uri ng paghahanda. Pag-uusapan natin ang paghahanda para sa Kapaskuhan, pero ibang uri ng paghahanda. I will call this message Preparations for Christmas. Pero hindi yung paghahanda ng mga tao upang ipagdiwang ang Kapaskuhan. Kundi titingnan natin kung paano naghanda o paanong inihanda ng Diyos yung mga importanteng tao na magkakaroon ng bahagi doon sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ano yung ating matututunan bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus upang makagawa ng mga personal na pagsasaalang-alang? We will talk about how God prepared those who had important parts in this Christmas event. From this, we can learn something and prepare ourselves if we are truly to celebrate and remember the Christmas event, the birth of the Lord Jesus Christ. Basahin muna natin yung mga bahagi ng Biblia na pagkukuhanan natin ng aral patungkol sa paksang ito. Basahin natin yung dalawang bahagi ng kasulatan sa dalawang aklat kung saan naitala ang patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. First, we will read Matthew chapter 1, verse 18 hanggang 25. Itong sinasabi sa bahaging ito ng Biblia. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you will give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke
he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Ang ikalawa ay makikita natin dito sa Luke chapter 1, verses 26 hanggang 38. Etong nakatala. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid. You will be with a child and give birth to a son, and you will give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her 6th month, for nothing is impossible with God." "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her. Ito yung dalawang pinaka-importanting tala patungkol sa pagpapahayag sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, yung unang pagkakataon, yung kanyang magiging kapanganakan. In these accounts, we will focus on two persons, Joseph and Mary. Dahil ang Diyos ang pumili sa kanila, sa kanyang pagpapasya na isugo ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, sa sangkatauhan. He picked on two persons to play crucial or important roles in Christ's first coming, o yung tinatawag ng marami na Advent. Hindi lang yun sa paglaki ng Panginoong Jesucristo sa sambahayan ng mga tao. How did God prepare them for this crucial and important role that they will play in the human life of the Lord Jesus Christ? Yun ang ating titingnan. Paano sila inihanda ng Panginoong Jesucristo? Dahil hindi naman napakadali ang kanilang gagampanan na papel sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Considering that the coming of the Lord Jesus Christ is not an ordinary thing. How does this lesson affect us today? Sa ating pag-aaralan, ano kaya ang ating makikita na nakaugnay sa atin? Ilang mga bagay ang nais kong unang-munang talakayin dito. Kaya nga ito ay tinawag kong preparations for Christmas. Not the preparations that human beings usually do in preparation for the celebration, but what God did to prepare these two persons, and others as well, for the coming of the Lord Jesus Christ here on earth. Yung tinatawag nating kanyang pagdating bilang tao. Dito ay titingnan muna natin para magkaroon tayo ng batayan kung ano ang unang mga naging reaksyon ng dalawang taong ito nung kanilang matanggap yung balita na kakaiba, o nung sila ay nakapasok na mismo doon sa sitwasyon na kanilang kinalagyan na. What was the initial reactions or the responses of Joseph and Mary on the news of Christ's arrival in their lives? Makikita natin ito sa pamamagitan mismo nung kinatagpo nung anghel sa magkaibang pagkakataon, si Joseph at saka si Mary. Yung sa Matthew ay nakatala kung paano kinatagpo noong anghel si Joseph, at dito sa Luke ay kung paano kinatagpo noong anghel si Mary. Magkaibang sitwasyon, personal na kinatagpo nitong mensahero ng Diyos ang dalawang ito. Pero magkahawig o magkapareho
ang kanilang naunang naging reaksyon. What were their initial reactions? They could be summed up in 2 words. Fear and doubt. Pagkatakot o biglang pagkabalisa at pagdududa o pagdadalawang isip. Ito yung makikita natin dun sa Matthew chapter 1 nung mismong sabihin nung anghel kay Joseph itong bagay na ito. Ang sabi dito, babasahin ko sa chapter 1 verse 20, but after he had considered this, kasi napagwari ni Joseph na buntis itong si Maria. At ang kanyang kapasyahan sana ay hiwalayan siya at bigyan siya ng sertipiko ng paghihiwalay. Sabi dito, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So alam nung anghel kung ano yung estado ng kaisipan ni Joseph o ni Jose sa pagkakataong nito. Merong pagkatakot sa kanya. At alam natin na merong pagdududa doon sa sitwasyon. Kasi alam naman niya na wala pang nangyari sa kanila ni Maria. Pero nagbubuntis na si Maria. So, ito na ang kanyang pinaka pangunahin o unang reaksyon sa sitwasyong ito. Fear and doubt. Hindi lang naman siya. Kapag tiningnan natin yung pagkakatala dito naman sa Luke, noong katagpuin ng anghel, si Maria sa ibang pagkakataon naman ito. Ito yung sinabi doon sa Luke chapter 1 verse 29. Nung batiin sa unang pagkakataon ng anghel si Maria, siya ay nabigla. At ano ang unang naging reaksyon niya? Takot, pangamba, pagdududa. Ang sabi dito, sa verse 29 of Luke chapter 1, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Verse 30, but the angel said to her, do not be afraid. Almost exactly the same thing that the angel said to Joseph. Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. At dun sa verse 34, nagdududa si Mary. Sabi niya, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. So ito yung dalawang pangunahin na reaksyon ng dalawang taong ito dito sa iisang sitwasyon na kanilang kinalalagyan. At ito hindi naman natatangi sa kanila. Ang mga pagkatakot o ang mga pagdududa ay normal sa lahat ng tao. Maging sa mga mananampalataya. Inaabutan sila ng ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay. And these people, Joseph and Mary, were both considered as righteous persons. Matuwid, makadiyos. Pero inabutan sila ng ganitong sitwasyon. Fear and doubt. In this case, fear is like a paralyzing feeling. Parang isang pandaman na di ka makakilos. It makes a person not to want to face certain situations, especially difficult ones. And it makes them not to want to do something because of the possible results or consequences. Ito'y parang nakaka-paralisa sa isang tao na ayaw niyang humakbang o gumawa ng isang bagay dahil ito'y inaalala niya na magbunga ng mga bunga na hindi maganda. And doubt is having some real hard time understanding and believing something. Nahihirapan ng isang tao na intindihin at paniwalaan yung isang bagay. We usually fear the unknown, the unusual, and the uncertain. Yung bagay na hindi mo alam, yung hindi mo pa naranasan, yung kakaiba, yung walang katiyakan. We fear to have to face something we're not prepared for. Yung bagay na hindi mo pa napaghandaan. Yung hindi mo inaasahan. We also fear persecution.
pag-uusig. We fear failure, pagkabigo, and we fear embarrassment, yung mapahiya. Ang dami nang pwedeng maging kadahilanan. And tayo ay nagdududa kung minsan kung tayo ba ay maniniwala sa isang bagay o dapat nating tanggapin ang isang bagay at dumaan sa ganong karanasan. Gayon pa man, ito ang isang katotohanan na matututuhan natin. God has the answers. We may have fears, we may have doubts, but God has the answers. God did not just throw something in front of Joseph and Mary and let them on their own. Hindi ganon ang Diyos. Hindi parang meron siyang itinapon sa harapan nila na nagdala ng takot, ng pangamba, ng pagdududa. At pagkatapos ay iniwanan na lang sila na bahala na sa kanilang mga sarili. He prepared them. Kaya ito ang ating pag-uusapan. How did He do it? Paano ginawa ng Diyos ito? Bago yon, tingnan muna natin, ano ba yung naibubunga nito? Ang pagkatakot at ang pagdududa. What comes out of fear and doubt? What normally would be the result if it remains? More likely, ang pagkatakot at pagdududa ay maaaring magbunga ng maling mga kapasyahan. At ang maling kapasyahan ay tumuloy sa maling mga gawa o kilos. Fear and doubt may bring about wrong decisions and wrong actions. Not necessarily evil, yet it could be wrong because it may be inferior or counterproductive. Kapag ang tao ay merong takot at merong mga pagdududa, maaaring magbunga ito ng maling kapasyahan. Siyempre, ang maling kapasyahan, kapag ipinagpatuloy ay maling gawa. Maaari namang sabihin hindi naman masama. Pero it is wrong dahil ito'y hindi ang karapat-dapat. It is counterproductive. Hindi magbubunga ng pinakamabuti. Makikita natin dito, Joseph wanted to divorce Mary. It is his legal right in their society, but it was not the best option. Yun ang gusto niyang gawin. Ito yung naisip niyang kailangan niyang gawin. Kasi hindi sa kanya yung pinagdadalang tao ni Maria. So, gawin na lang niya, hiwalayan niya. At kahit ito'y legal, sa lipo ng kanilang kinalalagyan, hindi ito ang pinakamabuti. Had he proceeded, it would have caused more shame to Mary. Mas lalo pang higit na kahihiyan ang pagdadaanan ni Maria. It would have hindered God's plan. Although no one could actually prevent God from accomplishing His purposes. Ito'y maaaring magdulot ng hadlang. Sa kabila ng wala naman talagang lubusang makakasira sa mga panukala ng Diyos. Dahil siya ang Diyos. So in that case, Joseph would have missed or he would have lost a great opportunity to be a participant in God's great work. This good work for humanity. Kung nagpatuloy siya dito, ay maaaring mawala sa kanya o magmintis siya doon sa pribilehyo at oportunidad na magkaroon siya ng bahagi dito sa dakila at mabuting gawa ng Diyos para sa sangkatauhan. It's not only Joseph and Mary who went through such stages. No? Sa lumang tipan, si Moises, nung tawagin ng Diyos para pangunahan ng mga Israelita sa paglalabas sa kanila ng Diyos doon sa Ehipto, sa kanilang pagkaalipid, siya'y natakot nung una. Siya'y bantulot. At kanyang idinahilan sa Diyos yung kanyang kakulangan sa kakayanan para magsalita ng mahusay. His lack of communication skill. At maaaring inaalala niya yung kanyang nagdaan nung siya ay nasa Ehipto at siya ay nakapatay ng isang Ehipsyo.
inaalala din niya maaari yung maging reaksyon ng mga tao sa kanya, sa kanyang pagpunta doon dahil sa mahabang panahon, 40 taon, siya ay naging pastol lamang sa labas ng lupain kung saan nandoroon ang mga Israelita ngayon. Hindi lang naman si Moises. Nung panahon na natapos na ang buhay ni Moises, tinawag ng Diyos ang magiging kapalit niya, si Joshua. At si Joshua ay takot din nung una na maaaring hindi siya makapantay doon sa mga nagawa ni Moises. At maaaring hindi siya tanggapin o magkaroon ng kumpiyansa yung mga tao kagaya ng kanilang ginawa kay Moises. So maraming mga kadahilan ng ganito. These fears were not intrinsically wrong. They were not evil at all. But they would have had serious consequences for Moses and Joshua and for the people if they were not solved. The solution is always from God. Marami pong mga tao ang mababanggit natin galing sa Biblia at merong magkakaiba na kinahinatnan. Si Saul na naging unang hari ng Israel. Sa kabila ng siya ay isang mandirigma, inabutan siya ng takot at pagdududa. Tinalo siya ng takot at pagdududa. Nang dahil dito, trahedya ang kinahinatnan. Tinalikuran niya ang Diyos. Ginawa niya ang kanyang sariling mga kaparaanan at natalo ang bansang Israel at nagbunga ng kamatayan niya at ng kanyang mga anak at marami pang mandirigma. Meron pang mga inabutan din ng mga takot at pagdududa. Si Gideon, na inaakala na siya yung pinakaaba sa kanilang pamilya at ang lahi nila ang pinakaaba sa mga Israelita, inabutan din ng pagdududa at takot. Si Jeremias, dahil sa kanyang kabataan, nagkaroon din ng pagdududa at ng agam-agam. Si Jonah, nagkaroon ng takot nung utusan na siya ay pumunta doon sa Nineveh at pagdududa kung ito ba talaga ang dapat gawin. Pero itong mga ito nakapagtagumpay laban sa takot at saka sa pagdududa dahil tinulungan sila ng Diyos. So, ito yung ating tinitingnan ngayon. Just like in the case of Joseph and Mary, their initial reactions to the situation they were in was fear and then doubt. And yet God has the answers. How did God deal with their fears and doubts? Ito yung importanteng nais nating makita. Paano tinugunan ng Diyos itong takot at pagdududa ni Joseph, ni Mary, nung mga nauna sa kanila, ni Moses, ni Joshua, ni Gideon, ni Jeremiah, ni Jonah, at marami pang iba. Malamang yun din ang kaparaanan na tinutugunan ng Diyos ang maaaring dumating sa ating mga buhay ngayon na takot at pagdududa upang maihanda ang bawat isa sa gagawin pa ng Diyos. Just like in the case of Joseph and Mary, God is going to do something good and something great. But they were now in fear and doubt, so He would have to do something about that. How did God deal with their fears and doubts? How did He dispel this? Paano pinawi ng Diyos ito? How are they able to overcome? Paano sila nakapanagumpay dito? Una sa lahat makikita natin, hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos. At sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, ganito ang kanyang pakikitungo. He treated them with compassion. Merong habag at pagkaunawa ng kanilang pagkatao. God did not immediately write them off. He did not just give up on them. Bantulot, may takot, may pangamba at pagdududa. Pero hindi ka agad-agad na sinabi ng Diyos, bahala ka. Hindi. He dealt with Joseph and Mary knowing
their frailties. Mga pagkaraniwang tao sila. Alam niya na meron natural na mga damdamin ng mga tao. Merong natural na mga reaksyon sa ganitong uri ng mga sitwasyon. Bilang mga mananampalataya, hindi ibig sabihin na hindi tayo dadatnan ng mga kapanahunan na maaari tayong biglang datnan ng pagkatakot, ng pag-aalala, o kaya ng mga pagdududa. We're still human. But God treated them with much compassion. He dealt with many others in the same way. Hindi lang si Moses. Sabi niya kay Moses, kung nahihirapan kang magsalita, bibigyan kita ng makakatulong mo. Ang iyong kapatid, si Aaron. Lalapatan kita ng mga kakayanan para sa ganun magawa mo itong pinagagawa ko. Kay Joshua, ang sabi niya, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Mauuna pa ako sa iyo. Mga tao, kagaya ni Elijah. Si Elijah nga, sabi niya, ako na lang po ang nag-iisa, gusto ko nang mamatay, sabi ni Elijah. Pinapahinga muna siya ng Diyos. Tiniyak ng Diyos na malaman niya, hindi ka nag-iisa. Mga tao sa bagong tipan. Si Pedro, si Tomas, he dealt with them with much compassion. Nung si Tomas hindi makapaniwala dahil wala siya nung unang nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang pagkapako sa krus. Nung magpakita, sabi niya, nandito ako, Tomas. Bari mong hawakan itong aking mga kamay at ang aking tagiliran. Si Pedro, na noong una ay tinatwa ang Panginoong Jesucristo. Tinanong ng Panginoon, mahal mo ba ako? At sinabi ng Panginoon na sumunod ka sa akin. God deals with us in the same way, with much compassion. He is a God of compassion. We see that in the entire Bible. Napakatyaga, napaka-mahabagin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang yon. See? How did He deal with the fears and the doubts of Joseph and Mary? Aside from His compassion, He gave them clear guidance. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel, yung mensaherong ginamit niya, ay nagbigay ng sapat na kaalaman sa kanila at nagbigay ng sapat na detalye upang sa ganon, magkaroon sila ng matibay na paniniwala, kumpiyansa. He gave them His word, ang kanyang salita. Ipinaalam niya sa kanila yung bagay na hindi nila alam. His word dispels doubts and fears. Ang salita ng Diyos ay pumapawi ng mga pagdududa. Pumapawi ito ng mga pagkatakot. His word is truth. Dahil ang kanyang salita ay katotohanan. Sinabi niya kay Joseph at kay Mary sa malinaw na kaparaanan kung ano ang kanyang gagawin. At sinabi niya sa kanila kung ano ang gusto niya na gawin nila. See, that is what the Word of God is. It tells us what God will do, what God does, and what He wants us to do. Anong sinabi niya? To Joseph, ang sabi niya, Mary, Mary. Medyo, ang ganda ng tunog. Ano? Mary, Mary. Pakasalan mo si Maria. God explained why Mary is pregnant. Huwag kang mag-alala. Walang ginawang masama si Maria. Hindi siya nagtaksil sa iyo. Yan ay sa pamamagitan ng paglukob ng Espiritu Santo sa kanya. Binigyan siya ng malinaw na dapat niyang gawin. Pakasalan mo siya. At pag nagkaanak siya, yung anak, bigyan niyo ng pangalan na Jesus. At binigyan niya kung ano ang kadahilanan. Dahil siyang magiging tagapagligtas ng mga tao sa kanilang kasalanan. To Mary,
God did the same. He gave her clear guidance. Tanggapin mo itong batang ito. Pinagpala ka, ang sabi sa kanya nung anghel. Pinadala ng Diyos sa anghel yung kapahayagan ng Diyos. Binigay ang kadahilanan. Dahil ito'y tatawaging anak ng kataas-taasan. Ikaw ay magbubuntis dahil lulukuban ka ng Espiritu Santo. Paano ito? Sabi niya. Sa Diyos, walang imposible. At ganun din, kung ano yung sinabi kay Joseph, sinabi kay Mary. Pagkapanganak ng bata, bigyan niyo siya ng pangalang Jesus. The guidance and explanation to both Joseph and Mary were consistent. They were congruent. Nagkakatugma sila. Nagkakalapat sila. How did God deal with their fears, with their doubts? With compassion. Una sa lahat. With clear guidance. And He gave them confirmations. Merong pagpapatunay. Kasi sinabi niya kung ano yung magiging bunga nito. Malalaman ninyo. Kaya nga sinabi niya, sigurado yan, manganganak si Maria. Pag nanganak siya, kaya nga bibigyan nyo ng pangalan na Jesus. He confirmed the message both to Joseph and to Mary. Yung mensahe niya kay Joseph, kinonfirm ni Mary. Yung mensahe kay Mary, kinonfirm ni Joseph. Hindi lang yan. He confirmed this message through Elizabeth. Sinabi dun sa Luke, ang kamag-anak mo, sabi niya kay Maria, sa totoo, ang sinasabing buog ay nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagbubuntis. At alam natin yung kwento. Nung pasyalan ni Mary, itong pinsan niya na si Elizabeth, sabi nung Elizabeth, naramdaman niya na gumalaw o tumalon yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahil sa pagkilala doon sa sanggol na nasa sinapupunan ni Maria. So, these are things that God did. And He does them so often in the lives of many people. He treats them with compassion. He gives them clear guidance. He gives confirmations. Today, we also go through times and episodes of fear and doubt. You know what? Maybe God is preparing us for something good that He is going to do. Something that He will show us. Or something that He wants us to do. Maraming beses makikita natin yan sa kasulatan. Also, He doesn't want us to remain this way. To remain in fear and doubt because it is inconsistent with the life of a Christian. Hindi tugma na ipamuhay natin ang buhay natin bilang mga mananampalataya na palagi ang may takot at palagi ang may pagdududa. Hindi ang kopyan sa buhay na may pananampalataya. It is not necessarily a sin to go through them, but to remain in them and be overcome can lead to sin and serious consequences. Parang ang pagkatukso, hindi naman kasalanan ng matukso. Ang pagbigyan ng tukso, ayan ay nagiging kasalanan. Ano ang sa atin ngayon na maaari nating panghawakan na matutuhan dito sa simpleng kapahayagang ito? Of course, ang tinuturo talaga dito ay ang katunayan na ang Panginoong Hesus ay sinugo talaga ng Diyos upang sa ganon siya ay maging kagaya natin na tao. Upang sa kanyang pagiging tao, siya ang gumawa ng hindi natin kayang gawin upang tayo magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Yun ang pinakadiwa at buod ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, everlasting life. But as for this, how did He
God prepared Joseph and Mary for this very important thing, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo dito. Dahil sila'y gagamitin. Napaka-importante ng kanilang papel na gagampanan. Sa tingin ng tao, ito isang pangkaraniwang bagay. Ang maging magulang ng isang sanggol, ang magpalaki sa kanya. Pero ito'y kakaiba. Ang natatangi dito ay ang sanggol. Yet, He prepared them. Their initial reactions were fear and doubt, and He dispelled all of this. He had compassion on them. He gave them clear guidance. He let them know, and He gave them instructions. He gave them confirmations. Ito ang taglay din natin. We have God's compassion always. Tinatrato tayo ng Diyos ng merong habag, merong pagmamalasakit, may pag-ibig. Ang palaging nasa isip niya yung ikabubuti natin. He understands who we are. He created us. Kilala niya tayo. Alam niya kung ano yung mga sangkap natin. Kung anong mga kahinaan natin. Kung anong mga kakulangan natin. Itong kasiyahan natin. Dumating ditong Panginoong Jesucristo, nabuhay na kagaya natin, dinanas ang lahat ng karanasan, mga hirap, mga hamon na pinagdaraanan natin. Pero, ipinangako niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Aside from that, we have God's clear guidance. Taglay din natin ang patnubay ng Diyos. He has revealed His word to us. Ipinagkaloob sa atin ang salita ng Diyos. Kailangan nating pakinggan ang kanyang tinig sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagbibigay siya sa atin ng mga babala, nagbibigay siya sa atin ng mga direksyon, nagbibigay siya ng mga pagsaway, ng mga pagtutuwid, ng mga pagtuturo. Yun ang sinabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, for correcting, for instruction in righteousness, so that the man of God may be equipped thoroughly unto all good works. Hindi tayo kapos sa anumang gabay at patnubay na nanggagaling sa Diyos para tayo ay manatili sa pagdududa at sa pagkatakot. Aside from that, we have God's confirmations. Merong pagpapatibay at pagpapatunay palagi ang Diyos. Ano yan? We have accumulated so much experience of how He deals with us. Yung mga buhay natin, kung ating susurin, ay punong-puno na ng mga mababalikan nating mga karanasan na may hahambing natin sa pakikitungo ng Diyos sa mga tao sa kasulatan. Marami na tayong natutuhan sa karanasan natin sa Diyos. And He has sent us many godly people. Marami na ang pinadala ng Diyos ng mga taong makadiyos. Godly people whom we have never met. Those whose lives are recorded in the pages of the Scripture, and those whom we hear about, and those whom we see around us. Upang sa ganon, bigyan ng pagpapatibay ang kanyang salita. He has sent godly people in our lives to confirm His word, especially those whom He have designated for such task. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, and He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, for the equipping of the saints. To many of those whom He called, God always says, fear not. Makikita niyo, maraming beses sa Biblia ang pagsasabi ng Diyos, huwag kayong matakot. Huwag kayong manatili sa takot. Kahit ang Panginoong Yesus, palagi niya sinasabi ito, fear not. Let us not fear and doubt when we have clear guidance.
Let us not be hindrances to God's good plans and good works. Pero ito lang ang aking paalala. Huwag naman na tayo'y parang walang pakundangan. Yung akala nung iba, pag sinabi mong huwag kang matakot parang sobra naman ng tapang. Na walang pakundangan. It's not fitting as well for Christians to be reckless and presumptuous. Ang walang pakundangan at palalo. We must be circumspect. Maging maingat tayo, maging banayan. And what is the key? In dispelling fear and doubt, God shows compassion. God gives clear guidance. God provides confirmations. But we must trust and obey with all humility. Ang tugon natin ay pagtitiwala at pagsunod na may kababaang loob. It's always that. How do we trust? We must get into His Word. We must know His Word. We must understand it right and well. Paano nating malalaman ang patnubay ng Diyos kung hindi tayo dudulog sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita? Alamin, unawain ng tama at ng mabuti. Tanggapin ito bilang katotohanan na mapagkakatiwalaan. Tanggapin natin sa ating mga puso't kaisipan. Makinig tayo sa tulong at udyok ng Espiritu Santo. Let us not put our words into God's mouth, but let us take the words from God's mouth. After all, Jesus Christ said in Matthew chapter 4, verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Pakinggan natin yung nanggagaling sa kanyang labi, sa kanyang bibig. Hindi yung lalagyan natin ng salita, yung kanyang bibig. How do we obey? Simply by acting upon what we know from His Word. As we are given opportunity or find ways and opportunities to put into practice what we know. Ang dami na nga ng mga alam natin, mga sinabi ng Diyos na karapat-dapat at mabuti na siyang maging tanda o makikita na bunga ng ating mga buhay. Then, and only then, shall all of this fear and doubt be dispelled. Then we will not live in doubt and fear, but we will live in confidence, in courage, and in commitment. Like the simple Joseph and Mary. Like other sophisticated people in the scriptures. Like many other people. Mapapalitan yon, then we can live not in fear and doubt, but in confidence. Confidence in God. Merong matibay na paniniwala sa Diyos. We can live in courage. Courage to obey. May lakas ng loob na sumunod. Gawin ang pinagagawa ng Diyos. And we can live in commitment. Commitment to pursue and follow His leading. Maitalaga ang ating mga sarili na tayo'y magpatuloy na humagmang ayon dun sa kanyang binibigay na patnubay. This is not just about celebrating Christmas. It's about living the Christian life. Ginamit lang natin na halimbawa itong kinalagyang sitwasyon na ito, nitong simpleng taong si Joseph at saka si Mary, na nakaugnay dito sa kanilang naging karanasan. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Tayo rin naman, meron tayong maaaring pagdaanan. Hindi naman eksaktong kamukha, pero maaaring magdala ng pangamba, agam-agam at pagkatakot. Maaaring magdala ng pagkabantulot o pagdududa. Pero ang Diyos ang pumapawi niyan. How does He do it? With much compassion.
with clear guidance and with confirmations. Then, all we need to do is to trust and obey in humility. At ang kapayapaan at kagalakan niya ang sasaatit at ating patuloy na mararanasan ang kasiyahan ng buhay na sumasa Kanya. We can live in confidence in God, with courage to obey, and with commitment to pursue His leading. Tayo ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat. Minsan pa, salamat at palapit na kami ng palapit, hindi lang sa Kapaskuhan, kundi sa pagtatapos ng taong ito. Parang kailan lang, sa pasimula ng taong ito, ay dumating ang dahan-dahan na paigting na hirap sa buhay ng maraming mga tao. Ngunit nang dahil sa iyong saganang habag at biyaya, nandito kami. Nakarating na kami dito sa pagtatapos ng taong ito. Naranasan namin ang iyong kabutihan. Merong pagkakataon, biglang dumarating ang pagkatakot, ang mga uri ng pagdududa at pagkabantulot. Salamat po, Diyos. At meron kang lunas sa mga ito. Salamat at kami ay ginagawaran mo palagi at tinatrato na may kahabagan ng Diyos. Salamat at meron kaming malinaw na patnubay sa iyong mga salita. At yan ay pinagtitibay mo at pinatuturayan mo sa mismong aming mga karanasan. Salamat po, Diyos. Nawa, magpatuloy po ng aming mga buhay ay mamarkahan ng kabaliktaran nitong takot at ng pagdududa. Magkaroon kami ng matibay na pagtitiwala. May we have always confidence in you, O Lord. May we have the courage to obey and the commitment to follow, O Lord. And we know that you will always lead us to the right place. Salamat po, aming Diyos. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Ang biyaya at kapayapaan at kagalakan ng Diyos ang sumating lahat.